malawakan at mapaminsalang bagyo papasok na sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Matapos ang matinding pananalasa ng Typhoon Kalmegi na dating bagyong Tino, isang panibagong bagyo na naman na mas malawak at posibleng maging isang super typhoon na may international name na Fongwong o lokal na pangalan na Bagyong Uwan ang papalapit na ngayon sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update at lagay ng ating panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang madaling araw ang sentro ng Typhoon Kalmegi o Bagyong Tino matapos itong bayuhin ang mga lalawigan ng Visayas at Palawan. Batay sa ulat ng DOST Pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 355 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Calayan, Palawan. Taglay pa rin ito ang hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour at may pagbugso hanggang 205 kilometers per hour. Umikilos ito pakanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Mga kababayan, papunta na po ng Central Vietnam at inaasahan na tuluyang maglalandfall ngayong gabi. Sa ngayon, wind signal number 1 pa rin ay nakataas sa Calayan Island kung saan posibleng makaranas ng minimal to minor wind impact. Ang dagat sa paligid ng Palawan, Batanes at ilang bahagi ng lungsod ay mananatiling maalon hanggang sa lubhang maalong kondisyon. Kaya mahigpit na ipinagbabawal po muna ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy na lumalakas ang Tropical Storm Fongwong na papasok ng bansa bukas ng gabi o kaya madaling araw ng Sabado at tatawagin natin itong Bagyong Uwan. Ang ikalawang bagyo sa buwan ng Nobyembre at ika-22 bagyo naman ngayong taong 2025. Ayon sa mga forecast, ito ay malawak, mabagal kumilos at may potensyal na umaabot sa super typhoon category bago tumama sa kalupaan sa lugar ng Aurora, Isabela area sa pagitan po ng Linggo o kaya naman Lunes sa darating na November 9 at November 10. Dahil sa laki ng sirkulasyon nito, inaasahang mararamdaman din ang epekto ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Sa anyo ng malalakas na ulan, pagbaha at matitinding bugso ng hangin. Partikular na dapat maghanda ang mga rehiyon ng Northern at Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa. Magpapatuloy rin ang monitoring sa Cebu at Visayas area na kamakailan lamang ay hinagupit ng Bagyong Tino dahil maaari pa silang maapektuhan ng outer rain bands na paparating ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa mga ulat, idiniklara na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang National State of Calamity bilang tugon sa pinsalang iniwan ng Typhoon Tino at bilang paghahanda ng paglapit naman ng posibleng maging isang super typhoon na Bagyong Uwan. Samantalahin po natin ang magandang panahon ngayon para maghanda habang may panahon pa. Mga kababayan, narito ang mga lugar na kailangan maghanda sa mga ilang epekto na paparating ng bagyong na posibleng maging isang super typhoon ayon sa forecast ng weather models pati ang opisyal na update ng DOST Pag-asa. Hindi lang ito binabanggit ang mga lugar na posibleng daanan ng sentro ng bagyo, kasama rin dito ang mga lugar na may konting kalayuan sa forecast track. Ngunit makakaranas pa rin ng mga malalakas na pag-uulan dahil sa outer rain bands ng bagyo, lalo nang inaasahang na magiging malawak ang sirkulasyon nito paglapit nito sa ating bansa o sa kalupaan. Kaya patuloy po nating iaanunsyo ang mga lugar na posibleng madaanan ito. Ang mga lugar na kahit may kalayuan sa forecast ay dahil sa posibilidad nga na magbago pa ang forecast track nito o maaring bumaba pa dahil malakas ang high pressure area. Kaya kailangan pa rin natin ang mahigpit na paghahanda at pagbabantay sa paparating na malakas na bagyo. Kung tatanungin po natin ano ang mga inaasahang epekto at impact ng bagyo sa mga binabanggit na lugar. Una, malakas na hangin malapit sa sentro ng bagyo o tinatawag nating eye wall. Pangalawa, malalakas na ulan dala ng outer rain bands na bagyo sa mga lugar na malapit o malayo sa sentro nito. Pangatlo, malawak na pinsala dahil sa malakas na hangin. At pang-apat, malawakang pagbaha o flash flood at pagguho ng lupa.
o landslide dahil sa malalakas na pag-uulan dala ng outer rain bands. Disclaimer lang po at sa ating mga kababayan, upang maiwasan ang pagiging kampante o complacency sa ating mga komunidad, pinalalawak natin ang mga lugar na kailangan na maghanda sa darating na malakas na bagyo. Ang pagiging kampante ay mapanganib at maaring magdulot ng maraming pagkamatay dahil sa baha, pagkasira ng ari-arian at sa iba pang impact ng bagyo na ikasasawi ng buhay at ikasisira ng ari-arian. Sabi nga, better safe than sorry. Hindi ito gagamitin sa opisyal na anunsyo or updates. Lagi pa rin po tayo mag-antabay sa mga opisyal na update sa ilang mga opisyal na ahensya tulad ng DOST, Pag-asa, DILG, sa ibang lokal na pamahalaan o local government units. Ipapakita po natin ngayon ang mapa ng buong Luzon. So, patuloy po natin ipapakita ang mga city o provinces dito na maaring maapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Unahin natin na kung saan direktang unang tatama o maglalandfall ang bagyong Uwan o Super Typhoon Uwan sa Region 3 Central Luzon sa province of Aurora. Narito po ang mga probinsya na posibleng direktang tatamaan ng bagyong Uwan: Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Mangyari lamang po na patuloy tayo maging handa sa darating na malakas na bagyo. Sa Cordillera Administrative Region, sa province of Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Region 2, Cagayan Valley, sa Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Sa Region 1, Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. At idamay na rin po natin sa paghahanda na posibleng maapektuhan din ang National Capital Region o NCR. Narito ang mga city o municipalities sa Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Manila, Mandaluyong, Marikina, Navotas at Pasay. Kasama na rin ang Region 4A o Calabarzon sa province ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Mga kababayan, kung babalikan natin noong 2013, ang bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan ay pumasok din sa parehong panahon ng Nobyembre at mabilis ding lumakas sa Super Typhoon category bago maglandfall. Kaya't ang ganitong sitwasyon ng bagyong Uwan ay paalala sa atin ng kahalagahan na maagang paghahanda at patuloy na pagmonitor. Sa kasaysayan ng panahon, ang mga bagyong papasok mula sa silangan sa kalagitnaan ng Nobyembre ay kadalasang malalakas dahil sa mainit na temperatura ng dagat. Ito ang nagpapabilis sa kanilang pag-intensify. Kaya wag po nating baliwalain ang lahat ng mga updates na ating nakikita, napapanood sa ngayon. Ito po ay mahalaga. May basahan po ito. Galing po ito sa Pag-asa at sa mga international weather model. Kaya mga kababayan, malaking tulong po ito sa atin ngayon pa lang ay pinaghahanda na po tayo dahil posible na makakaranas po tayo ng sama ng panahon. Makikita po natin sa ating satellite image kung gaano naman kalawak, kalaki ang sakop nitong Super Typhoon Uwan. Kaya naman po, sinasabi po natin ito ay realidad. Makikita po natin, live po talaga nakikita yan kung gaano kalakas at kalawak ang Super Typhoon Uwan. Kaya narito ang ating safety reminders and public advisory. Una, i-secure ang mga bubong, halaman at anumang madaling liparin ng hangin. Pangalawa, i-charge ang inyong cellphone, flashlight at maghanda ng battery-operated radio. Ihanda ang emergency go bag na may pagkain, tubig, gamot at dokumento. Alamin ang mga evacuation center sa inyong barangay. Huwag lumusong sa baha at iwasan ang paglalakbay kung hindi naman kinakailangan. At sumunod sa mga abiso ng ating Pag-asa, local government units o LGU at ang NDRRMC. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa gitna ng bagyo, tandaan natin ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Kapag tayo ay naghahanda at nagtitiwala sa Kanya, may katiyakan tayong kakayanin ang anumang unos. At yan po ang ating update ng panahon ngayong araw ng Huwebes, November 6, 2025 mula sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng Typhoon Tino at ang bagong sama ng panahon na posibleng maging isang Super Typhoon Uwan. Napatuloy nating pinapaalalahanan ang mga lugar na posibleng tatamaan nito, partikular sa buong Luzon, North Luzon at Central Luzon.
Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel na Pilipinas Weather Ngayon. Para lagi kayong updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat.